Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles, at ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Myra. Bueno, basahin na natin ang liham ni Myra. Dear Kuya Peles, buong akala ko kuya ay isa lamang akong taga-subaybay at tagapakinig ng inyong malawakang programa sa radyo. Yung pala kuya ay isa rin po ako nahihingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Myra, 30 taong gulang at may asawa na po ako. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nag-umpisa ang lahat, Kuya Peles. Lintik na buhay ito. Wala na namang maulam dito sa bahay. Buwisit! Ang tanong, may ibinibigay ka bang pera sa akin, ha? Bakit ka naghahanap ng makakain mo? Aba, ako pa ngayon ang sinisisi mo? Ha? Buwisit ka! Sino pa ang akala mong sisisihin kong ibang tao, ha? Aba, swerte mo naman. Dapat maghanap ka para may makain tayo. Wala ka namang diskarte sa buhay eh. Aba, ikaw ang lalaki. Ikaw ang dapat na dumiskarte, hindi ako dahil babae ako. Ikaw ang nandito sa bahay. Dapat ikaw ang maghanap ng ulamin natin, hindi ako. Aba! Mahiya ka naman dyan sa balat mo. Halos palamunin na lang tayo ng mga magulang mo. Hindi ka ba nahihiya? Dalawa na ang anak natin. Mahiya ka naman sa mga magulang mo, hoy. Kaya nga ako nahihiya sa mga magulang ko eh. Yun na nga pala eh. Maghanap ka ng trabaho para hindi naman kawawa ang dalawang anak natin. Kumakain pa naman tayo ng 3 beses sa isang araw, ha? Ah, ganon! Pero umaasa ka sa mga magulang mo, batugan ka, yan ang sabihin mo. Bakit? Nagugutom ba kayo? Kumakain naman kayo sa isang araw 3 beses, di ba sabi ko sa'yo? Hanggat kumakain kayo, dito tayo! Ha? Papaano kung wala na ang mga magulang mo? Saan tayo kukuha ng kabubuhay natin? Sige nga, Huwag sabihin mo mo sa munang akin. isipin yan! Matagal pang mangyayaring iniisip mo eh! Anong matagal pa? Kaya hanggat nga maaga pa, maghanap ka ng trabaho mo. Bakit mo ako tinuturuan, ha? Kumikilos naman ako ng gusto ko, ha? Hindi mo talaga ginagamit yung utak mo eh. Palibhasa tamad ka. Aray ka! Bakit mo ako sinampal? Bisit ka talaga, Rika. Kapag hindi ka tumigil sa kadadaldal mo, ha? Gagawin kong pansing bagyo mo, ha? Patayin mo na lang ako. Maghiwalay na lang tayo kung ganito rin lang nalagi mo akong sinasaktan. Anong sabi mo? Anong sabi mo, ha? Ulitin mo, ha? Ulitin mo, ha? Sabi ko, maghiwalay na tayo kung ganyan din lang ugali mo. Huwag mo akong pangaralan. Huwag mo akong susubukan dahil talagang hindi ako maaawa sa'yo. Ha? Ha? Sige! Hala! Ay, ano ba naman ang pinag-awayan yun ni Ambo, anak? Busy talagang lalaki yan. Bakit na naman ba? Sinaktan ka ba niya? Akala niyo ba, Inay? Kapag wala siyang nadadala na ulam sa bahay, nagagalit siya. Wala naman siyang binibigay na pera sa akin eh. Ay, dako. Bakit ba hindi siya maghanap ng trabaho niya? Ang laki-laki ng kanya katawan. Ayaw magbanat ng buto, kasama mo. Paano kasi, Inay? Umaasa na lang siya sa mga magulang niya. Naawa na tuloy ako sa mga punin niyo. Anong plano mo ngayon, anak? Pag-iwalay na ako sa kanya, Inay. Di sasama ko ang mga bata. Anak, baka pwede na ninyong ayusin yan. Mahirap ang pabigla-biglang desisyon. Basta, Inay,
nakapag-desisyon na ako. Magkikipag-iwalay na ako sa kanya. Lagi niya akong sinasaktan. Ay, paano yan kung hindi siya pumayag sa gusto mong magyari? Kung masusunod din ay hindi siya, maghihiwalay na kami. Tingnan niyong lingko, ha? Kinakanya Ah. ako. Pinasabi ko na nga ba, noon pa na walang gagawing matino yung lalaking yan. Ano bang magagawa natin, Pireng? Nandiyan na yan eh. Mabuti na lamang at natauhan na yung anak natin. Pero may anak sila na dapat nilang pagtuunan. Sana ng pansin. Ay nako, kung ganyan din lang na klaseng lalaki na napakatamad, mas mabuti rin na maghiwalay na sila. Nako, naaawan na ako sa anak natin. Ang importante, nandito na sila ng mga anak niya. Oo nga eh. Umaasa lang pala sa pensyon ng mga magulang ang tarantadong yon. Hindi man lang magbanat ang buto para sa pamilya niya. Yan na nga eh. Ewan ko ba kung bakit anong nakita ng anak mo sa kanya. Hayaan mo na. Ang importante, hindi na siya saktan ng asawa niya. Ha? Ilabas yung asawa ko! Nako po, Abay, ang Ilabas tarantadong ambo na to ah. Binabato ang bahay natin. oo nga eh. Ay, nako. Ilabas niyo siya! Anong gagawin natin? Ha? Hoy! Ilabas niyo! Tarantado ka! Bakit mo binabato ang bahay namin, ha mo? Anong kasalanan namin sa'yo? Ilabas yung asawa ko! Kung sintidor kayong mga magulang! Hay! Kung mabuti kang asawa sa anak namin, hindi kanya iiwan. Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko. Nakikita mo ba ang samurai na to? Matitikman mo ito. Aalis ako! Pero babalikan ko kayo! Ay, nako, Pereng. Mukhang hindi na tayo lulumayan ni Ambo. Anong gusto mong gawin ko? Ibibigay natin ang anak mo? Ay, nako, hindi pwede. Ay, mabuti na lamang. At wala dito si Mayra. Mas mabuti nga na wala siya rito. Dahil kung hindi, baka pinasok tayo dito sa bahay natin. Ay, subukan lang diyang pumasok dito. Kundi ipapahuli ko siya sa mga pulis. Ay, ang mabuti pa siguro magpa-blatter ako sa barangay natin. Baka ulitin na naman niya para tuluyan na siyang damputin ng mga barangay tanod. Ah, siya, sige. Pumunta ka na sa barangay para magpa-blatter. Hindi ko na alam, kuya, kung ano ang gagawin ko sa mga sandaling yan. Pinagbabato ang bahay namin at pilit niya akong pinalalabas, kuya. Mabuti na lamang at natakot siya kay Itay nung nilabas ni Itay ang kanyang itak. Gusto niya, kuya, na magbalikan kami. At hanggang ngayon, kuya, hindi pa kami kinakasal ni Ambo. Kaya ginusto kong makipaghiwalay na sa kanya. Isang araw, kuya, ay... Alam mo, Myra, hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ko sa'yo. At nakanda akong tanggapin ang dalawa mong anak. Benny, hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Para sa akin, karapat-dapat ka. Pero kapag pumayag ako sa gusto mong mangyari, guguluhin tayo ni Ambo. Lalayo tayo dito. Yung hindi niya tayo masusundan pa. Saan tayo pupunta? Sa Pangasinan. Malaki ang probinsya ng Pangasinan. Hindi tayo matutuntun doon. May mga kamag-anak kami doon. At malaki ang lupain namin. Pinasasaka namin sa mga kamag-anak namin. Pero natatakot ako. Huwag kang matakot.
Akong bahala sa'yo. Ay, anak. Dako, hindi kaya delikado yung iniisip mo. Ito lamang ang tanging paraan, inay, para makalayo kami kay Ambo. Paano ang mga anak niyo, di Ambo? Payag ba si Benny dahil isasama mo sila? Napag-usapan na po namin yan ni Benny. Payag naman siya. Ituturing daw niyang parang tunay na anak yung anak ko. Ay, mabuti naman kung ganon. Bukas makalawa po, inay. Biyabiyahin na kami papuntang Pangasinan. Ay, mag-ingat ka doon, anak. Kung ano't ano pa man, tumawag ka lang dito sa akin. Pag kayo mag-alala, inay, mabuting tao po si Benny at pakakasalan niya ako. Ay, sana. Siya na ang tamang lalaki para sa iyo. Opo, inay. Ramdam ko naman na talagang mahal na mahal ako ni Benny. Mabuti naman kung ganon. Ay, inay, sandali lang po Mag-iimpake na po ako ng mga damit namin na dadalhin namin. Oh, sige, tutulungan na kita para mabilis. Salamat po, inay. Mabuti na lamang at nakaalis na sila Benny at Myra. Oo nga Ang inaalala ko ba, kung malaman ni Ambo na sumama si Myra kay Benny, ay sigurado ako na manggugulo yun. Sigurado yan na manggugulo. Ano gagawin natin kung sakali? Nakatimbre na yan sa barangay. Kung sakaling ayaw niyang paawat, tatawag na sila ng pulis. Ay, buti naman kung ganon. Natatakot ako. Pagkat tayo ang balingan niya ng galit. Talagang ganyan ang gagawin ni Ambo. Siyempre, masakit ang loob noon. Palibhasa kasi gumagamit ng pinagbabawal na gamot yun doon. Baka bumalik na naman sa dating bisyo. Naku, mas lalong delikado yan sa mga pulis. Dapat sa kanya, ipinahuli na lang sa mga pulis para magtanda. Paano huhuliin yan? Walang maglakas loob na magsumbong sa mga pulis. Kapag hindi siya tumigil ng panggugulo sa atin, isuplong natin sa mga pulis. Sandali lang, nariyan na. Ambo, anong kailangan mo dito? Wala na si Myra dito. Alam ko. Kaya nga ako nagpunta rito para tanungin ko kung saan sila nagpunta. Malay ko, hindi ko alam. Huwag mong ubusin ng pasensya ko, tanda. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Nasaan si Myra at ang dalawa naming anak? Nasaan? Hindi ko alam. Bisit Kambo, ipapahuli kita sa mga pulis. Isusumbong kita. Sige! Magsumbong ka! Magsumbong ka na ngayon! Ipahuli mo lang ako sa mga pulis na yan! Akala mo ba, natatakot ako sa mga pulis na yan? Sige! Tumawag ka ng pulis! Salbahe ka talaga, Ambo. Kaya hiniwalayan ka ng aking anak. Walang kwenta yung anak mo! Nilayasan ako. Ngayon, nasaan si Myra? Sabihin mo sa akin para hindi ka na masaktan. Nasaan siya? Hindi ko nga alam. At saka kung sakaling alam ko man, hindi ko sasabihin sa'yo. Ganun ha? Patayin mo na ako, Ambo. Hindi ko sasabihin sa'yo kung nasaan ang aking anak. Hindi.
Sa pagkakataong yung kuya, ay hindi ko alam na pinuntahan pala ni Ambo ang magulang ko. At tinatanong ako kung saan ako nagpunta. Kahit na sinagtan ng Ambo ko yung aking ama, hindi pa rin niya sinabi na pumunta kami ng probinsya. Kaya lang kuya, natatakot ako na baka hindi niya titigilan ang mga magulang kong guluhin. Kuya, dapat po ba na bumalik ako kay Amo para tigilan niya ng mga magulang ko? Sana po kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Myra. Alam mo, Myra, kung ganyan din lang na klase, yung magiging kasama mo ang buhay, abay talagang mabigat na krus ang papasanin mo. Ewan ko ba sa'yo bakit umabot sa 2 na ang anak ninyo? Matanong nga kita, kayo ba ay kasal ni Ambo o hindi? Ngayon, kung kasal kayo, abay talagang medyo mahirap ang kalagayan mo dahil sumama ka sa isang lalaki at baka makakuha ng ebidensya na nakatira kayo sa isang bubong, abay may kalalagyan ka. Eh, kung hindi kayo kasal, walang problema. Total, andyan naman yung 2 ninyong anak. Ang problema ngayon yung mga magulang mo na binalikan ni Ambo. Myra, ako nang nagsasabi sa'yo. Kung hindi kayo kasal ni Ambo, huwag mo nang balikan. Ang isecure mo lang ngayon yung mga magulang mo. Kung kaya mo silang kulin, bakit hindi? Dali mo diyan sila sa Pangasinan. Total, may mga pa naman yata sinasaka yung sinamahan mo si Benny. Dali mo na sila dyan. Sa kanilang seguridad. Mahirap yan. Baka kung ano pang magawa ni Ambo sa mga magulang mo, abay, hindi na biro yung ginawa niya. Ha? Kaya kung ako sa'yo, kung hindi kayo kasal ni Ambo, kunin mo na yung mga magulang mo at dalhin sila dyan nang sama-sama na kayo. Hindi yung ganyan, iniwanan mo sila. Ngayon, binalikan sila ni Ambo, hindi mo alam kung ano pang maaaring gawin niya sa mga magulang mo. Sa ngayon, yun lang ang ginagawa niya, pero hindi natin alam na baka sa mga susunod na araw, kapag hindi na siya nakapagtimpi o kaya nasa influence ng alak, baka kung anong gawin niya sa mga magulang mo. Hindi malayong mangyari yan. Dahil masakit ang loob niya nang iwan mo siya. May mga anak kayo may 2 kayong anak. Kaya sana, balikan mo yung mga magulang mo at tuloy, isama mo na sila dyan sa probinsya. Nang sa ganun, ay wala ka ng problema na binabalik-balikan ng isip mo at pangamba. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa'yo, Myra, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at Yun!